umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa balita mga kababayan na nakita natin na kung saan lantaran or tahasan na sinabi ni Sara Duterte mga kababayan na eto daw pong si PBBM hindi daw po marunong magpresidente mga kababayan at talagang lantaran niyang sinabi dito na wala daw plataforma etong si PBBM. So anyway mga kababayan, etong post na ito galing po kay Kuya Benji Jr. Contreras, kanya po yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito mga kababayan, i-play na po natin. Yeah, ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente Yan. ang nakaupo. Yan. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, Ito kasi ang problema dito mga kababayan kay Sara Duterte. May mga panahon na alam naman natin mga kababayan na talagang may mga kailangang sagutin etong si Sara Duterte, pero ang ginagawa niya, saglip na sagutin yung mga katanungan ng taong bayan about sa pera ng mamamayang Pilipino, inililihis niya yung mga usapin. Alam niya kung tutusin, saglip na pumunta siya doon sa Quadcom, sa Kamara, sagutin niya yung mga inaakusa laban sa kanya mga kababayan. Ang ginawa niya, nagpa-press con siya. Ano yung laman ng mga press con niya mga kababayan? Puro pangyayari nung 2022 presidential election, tapos na po yan. Yan po mga kababayan ay nakaraan na. Ibig sabihin, yan po ay napakinabangan na ni Sara Duterte. Bakit? Nanalo siya bilang vice-presidente. Dahil kung tatakbo naman talaga siyang presidente mga kababayan, matatalo pa rin siya ni PBBM. Bakit? Kasi unang-una, alam naman natin kung gaano kadami ang mga Marcos loyalists. At yung ibang mga DD-shit, mga dating Marcos loyalists yan na sumuporta lang kay Duterte kasi nga, nangako si Duterte mga kababayan na kapag siya ang nanalong presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. At ang isa pa dyan, ang mga Duterte, hindi naman kilala si Digong. Nung panahon na nangangampanya siya sa pagka-presidente, hindi siya kilala. Kaya lang siya mga kababayan, nanalo kasi nga no choice ang taong bayan noong mga panahon na yon. Ngayon mga kababayan, etong si Sara Duterte naman, hindi niya nabitbit. Hindi niya nadala yung kasikatan ng tatay niya. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba malimit nating ikwento yung yung tungkol sa rides nila mga kababayan na kung saan balak nilang libutin ang buong Pilipinas habang nag-ride sila at nangangampanya. Kaso nga lang nararamdaman ni Sara Duterte na hindi niya nadala yung kasikatan ng kanyang tatay, kaya mas pinili niya na tumandem kay PBBM at mas pinili po niya na sumama na lamang kay PBBM sa mga campaign mga kababayan nung panahon ng 2022 presidential election. So ngayon yung sinasabi ni Sara Duterte na parang nagmamalaki pa siya na taong bayan, yung sinasabi niyang pumipilit sa kanya para tumakbo sa pagka-presidente, walang katotohanan yan. Kasi kung presidente si Sara Duterte, mas lalong kawawa ang taong bayan, mas lalong kawawa ang bansang Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tuon sa listahan. Okay, sorry. Yan mga kababayan, ang sabi niya, hindi daw marunong si PBBM magpresidente yung nakaupo. So means yung tinutukoy niya dyan, si PBBM. Ang sa atin lang kasi mga kababayan, kung sinasabi niyang hindi marunong si PBBM, mas matindi siya. Kasi hinawakan niya ang DepEd, naging sekretary siya ng DepEd, may nabago ba sa DepEd? Nakatulong ba siya ng malaki sa DepEd? Anong ginawa niya sa DepEd? Pinagkapirahan niya mga kababayan ang DepEd, tapos nung wala ng pakinabang at nasisilip na mga kababayan yung mga paggasta nila ng pera ng mamamayang Pilipino, anong ginawa niya? Bigla siyang nag-resign mga kababayan as a secretary ng DepEd. Kasi nga kung tutusin mga kababayan, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, mahirap ipilit yung isang trabaho kay Sara Duterte kung alam naman niya sa sarili po niya na ayaw talaga niya. Mga kababayan, kasi yung pagiging vice-presidente ayaw naman talaga ni Sara Duterte. Mismong sinabi niya yan mga kababayan. At yung pagiging sekretary
ng DepEd, halatado na napipilitan lang etong si Sara Duterte kasi nga ang gusto niya sa defense dapat siya mapalagay para ano? Para nga naman mga kababayan, kapag ka may issue sa West Philippine Sea, mas madali na sa kanilang pahupain. Mga kababayan, ika nga mas madali sa kanila na itago sa mamamayang Pilipino yung nangyayari, totoong nangyayari sa West Philippine Sea at mas mapupuri siya ng China. Mga kababayan, ano po kaya kung titingnan po natin, kaya hindi napaganda ni Sara Duterte ang DepEd. Wala siyang gaanong accomplishment doon mga kababayan, puro simula lang, wala naman natapos. Dahil sa hindi niya gusto yung trabaho. Tapos pinupulaan niya si PBBM na hindi marunong magpresidente. Siya nga vice-presidente, hindi siya marunong mag-vice-presidente. Ano ba nagawa niya bilang vice-presidente? Ano ba ang accomplishment niya bilang vice-presidente mga kababayan? Mas mabuti pa nga si Lenny. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit kokonti yung budget, kokonti yung pondo mga kababayan, nakakapagpatayo pa ng mga eskwelahan. Etong si Sara Duterte, marami ba siyang naipatayong eskwelahan sa dami ng pera mga kababayan na naiiling sa kanya? Ano po yan kasi yung tanong dyan. Anyway, maliwanag naman mga kababayan na sinabihan niya na hindi daw marunong magpresidente etong si PBBM. Ngayon, punta naman po tayo dito. Medyo masakit mga kababayan yung mga pag-uusapan natin dito, lalo na sa parting ito. Yung mga Marcos loyalists dyan, ngayon yung maiintindihan kung bakit hindi pwede na maging presidente etong si Sara Duterte kasi may gagawin siya mga kababayan na hindi magugustuhan ng mga Marcos loyalists. Ano po yon? Pakinggan po natin ito mga kababayan. So kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Madam Edisman. Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Eto mga kababayan, maganda yung tanong. Pero mga kababayan, isipin din po natin ng mabuti. Bago po sana sabihin ng mga basher ni PBBM na walang pakialam at hindi tumatanaw ng utang na loob ang mga Marcoses mga kababayan. Alam nyo kung tutuusin, nung 2016 presidential election, nangako si Duterte sa mga Marcos loyalists mga kababayan na kapag ka nanalo siyang presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. Pinangako niya yan sa taong bayan, kaya nga siya nanalo. Kaya nga siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, dun pa lang sa point na ipinalibing ni dating Pangulong Duterte etong si former President Ferdinand Marcos Sr., which na mga kababayan, alam niyo kung bakit? Kasi tinulungan siya ng mga Marcoses na manalo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas noong 2016. Kung hindi siya tinulungan ng mga Marcoses, hindi siya mananalo at hindi siya susuportahan ng mga Marcos loyalists. At kung hindi niya ginamit si former President Ferdinand Marcos Sr. na sinasabi niyang ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani, hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists. Yan po yung katotohanan dyan. Ngayon mga kababayan, yung sinasabi kasi dito, yung tanong, parang nakalimutan na daw ng mga Marcoses, ng presidente na nakaupo, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na tulong na ipinalibing sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Pero mga kababayan, yan po kasi ay commitment ni Duterte sa mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta sa mga Marcos loyalists. Kasi nga, nangako siya na kapag ka nanalo siya, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si Makoy mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin kung ano yung sagot dito ni Sara Duterte. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Pakinggan nyo ha, si Senator Amy yung sinabihan niya. Alam niyo kung tatay ko si Ferdinand Marcos Sr., tapos sinabi niya sa akin yan, talagang babarahin ko yan mga kababayan publicly. Titirahin ko talaga yan. Kasi tatay ko yung yung tinitira niya. Hindi ko naman tinitira yung tatay niya, tapos titirahin niya yung tatay ko. Nananahimik na yung gagamit pa sila ng patay para lamang mga kababayan, para lamang magpaawa sa publiko. Kasi eto mga kababayan, di nga natin alam kung bakit nadamay pa dyan yung taong namayapa na at nananahimik na.
Ito, pakinggan pa natin. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. Yan. Diba? One of these days, pupunta Oh, Senator Amy, wala po ba kayong gagawing aksyon dito? Binabastos po yung imahe ng tatay nyo. Diba? Hahayaan nyo na lang po ba yan? Partida sa group chat pa sinabi daw yan, mga kababayan, na kung saan may mga nakakita at nakabasa mismo. Ayon kay Sara Duterte, mga kababayan, marami daw nakabasa. So, ibig sabihin, payag pala itong si Senator Amy, di umano, na basto-bastusin yung kanyang tatay sa harap mismo na kung saan nababasa ng maraming kasamahan nila sa group chat, na kung saan sasabihan yung kanyang tatay na kapag hindi tinigilan na itong si Sara Duterte, uhukayin yung libingan ng kanilang tatay at itatapon sa West Philippine Sea. So delikado pala maging presidente etong si Sara Duterte kasi mas masahol pa pala ito, mga kababayan, dun sa mga dilawan na ayaw magpalibing kay former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani kasi siya mismo huhukayin niya at itatapon niya daw sa West Philippine Sea. So ngayon ipagpatuloy pa natin. ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Oh, diba? May mga nakakita. May ibang tao. Bakit kaya hindi subukan ni Sara Duterte na gawin yung sinasabi niya kung talagang matapang siya? Kasi baka hindi niya alam kung anong kayang gawin ng mga Marcos loyalists. Kasi kung titingnan po natin, mga kababayan, etong kanilang klaseng kadramahan na ito, wala na kasi silang pupuntahan. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una yung tatay niya, talagang konting-konting investigasyon na lang mapapatunayan na talagang nasa sa likod ng drug war. At yung mga kaalyado niyang senador na nagbabalak tumakbo ngayon, malaki ang tsansang matalo pa. Kasi nga, mga kababayan, puro kasinungalingan yung sinasabi na sa publiko para maisalba yung kanilang mga sarili. Dahil nga di umano nasasangkot sila sa drug war. Tapos si Sara Duterte pa ngayon, hinihingi yung kanyang panig at kanyang boses para ipagtanggol yung kanyang sarili sa limpak-limpak na pera at salapi ng mamamayang Pilipino na ginasta po ng kanyang departamento, mga kababayan, na hindi maipaliwanag kung saan po dinala. Kaya ngayon, ang ginagawa, saglip na sagutin yung mga tanong ng mamamayang Pilipino kung paano ginasta ang pera ng taong bayan, anong ginagawa? Gumagamit pa ng taong namayapa, ng taong wala na at nananahimik na para isalba yung kanyang sarili. Gumagawa ng drama sa press con para isalba yung kanilang mga sarili. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Ang ginagawa nila, kapag ka sila nasa sa point na kung saan kailangan ng taong bayan na marinig yung kanilang mga side, sa media sila nagpapaliwanag. Saglip na pumunta dun sa kamera, mga kababayan, at ipaliwanag yung kanilang mga sarili at idepensa yung kanilang mga sarili, puro sa media po sila nagpapaliwanag, katulad ni Bato, katulad ni Bongo, katulad nitong si Sara Duterte, puro paradrama. Kumukuha pa ng simpatya sa mamamayang Pilipino para maisalba yung kanilang mga kasong kinakaharap at yung mga inaaligasyon laban po sa kanila. Yan drama na naman ni Sara Duterte, kaso nga lang, dito sa dramang ito, medyo sablay siya. Kasi gumamit siya ng taong nananahimik na at namayapa na at binastos niya pa. Mga kababayan, yan yung hindi magugustuhan at hindi matatanggap ng mga Marcos loyalists, na kung paano mo kami binudol nung una, binabastos mo pa yung naging dahilan kung bakit nasa kapangyarihan kayo ngayon. Tandaan nyo yan. Kaya lang naman kayo nakarating dyan sa kapangyarihan na yan, kaya lang naman kayo nakilala sa national kasi ginamit niyo ang pangalan ni former President Ferdinand Marcos Sr. at nangako kayo sa mga Marcos loyalists. Tapos ngayon, binabastos nyo pa. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe as in... Ay, sabi dito, mabuti pa nga si Ferdinand Marcos Sr. hindi niya isinuko ang West Philippine Sea. At saka nagdadalawang isip ang China dati. Kung matatandaan nyo, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. nagdadalawang isip ang China na pakailma ng West Philippine Sea, mga kababayan. Kasi nga, nung panahon na yon, tayo yung supremacy, tayo yung pinakamalakas na bansa. Tandaan po natin yan.
Ngayon mga kababayan, nung panahon naman ni PBBM, pinaglalaban pa rin natin ang teritoryo natin. Bukod tanging sa kanyang tatay nga lang napabayaan, yung teritoryo po natin mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sincere person. Saan na tayo? Yes, sir. Can you substantiate your claim na hindi marunong maging presidente? Yan! Presidente na nakaupo ngayon. Can you elaborate? And you mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, I'm genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of Ang itinatanong dito, yung sinabi niya na hindi daw marunong magpresidente itong si PBBM. Pakinggan natin yung sagot niya. political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country. Mahirap na yung tanong. For the public, and you mentioned that the context of all these, of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Tanong ko mga kababayan sa inyo, dyan ba sa mga plano ni Sara Duterte may nagawa ba siya dyan? Eto tanong lang naman mga kababayan, yung build na sinasabi ni Sara Duterte, may mga naipatayo na ba siya? May mga nasimula na ba siya mga kababayan? May mga naipagawa na ba siya ng mga karsada? Mga eskwelahan mga kababayan? Nung nasa DepEd nga siya, mismong yung kota niya na ipapatayo dapat ng mga eskwelahan, kulang na kulang pa. Sa kabila ng pondo na napakarami na nakuha ng kanyang departamento nung siya ay sekretary pa ng DepEd mga kababayan. Ngayon ang tanong ko, kung gusto niya ng build, yan yung plano niya, na ipagpatuloy niya ba? May mga nasimulan ba siya? Ako nagtatanong lang naman mga kababayan, yung mga trabaho, marami ba siya nabigyan ng trabaho? May mga nabigyan ba siya ng mga kababayan nating Pilipino na naghihirap? Nabigyan niya ba ng trabaho yon? Pangatlo mga kababayan, napanatili niya ba yung kapayapaan sa kanila nga nagmumula yung kaguluhan? Yung mga maisog rally po nila na kung saan ginugulo nila ang ating gobyerno, sinisiraan nila ang ating gobyerno mismo sa publiko. Napanatili ba nila yung mga pinagsasasabi ni Sara dito? Kasi wala pa tayong nakikitang accomplishment ng pangalawang pangulo mga kababayan. Vice Presidente pa man din po siya. Wala pa tayong nakikitang accomplishment niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. Education, di ba mga kababayan, sa edukasyon. Anong ginawa niya nung siya ang sekretary ng DepEd? Napabayaan niya ang DepEd mga kababayan. Yung confidential funds na 125 million pesos, kung talagang may malasakit ka sa mamamayang Pilipino, ibabalik mo yung pinababalik sa'yo ng COA na 78 ata o 73 million pa ata yun mga kababayan. Yung ipinababalik sa kanya ng COA, dapat ibalik mo yun. Kung talagang may malasakit ka sa mga kababayang Pilipino natin, especially kung talagang may malasakit ka sa DepEd. At saka dapat mga kababayan, nung siya pa ang sekretary ng DepEd, pinursige niya na mabago, mapaunlad, mapaganda ang departamento ng DepEd. Kasi ang laki ng mga pondo mga kababayan. Wala naman siyang gaanong accomplishment doon. Puro na simulan nga lang, wala nga atang natapos. Mga kababayan, di ba, ipagpatuloy pa natin. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko? Paano magpe-presidente ito? Napakasimpleng tanong lang mga kababayan, nahihirapan pang sagutin. Paano pagka nasa Asian Summit ka na or nasa mga meeting ka sa ibang bansa at kailangan mong magpaliwanag doon ng malalalim na isyo, kaya mo kaya yon? Nagtatanong lang naman mga kababayan.
Kasi kung dito pa lang medyo nahihirapan ka na sa mga tanong ng media, paano pagka nasa ibang bansa ka na, hindi papahiya mo lang ang Pilipinas? Diba, ipagpatuloy pa natin. Yung sinasabi ko, Oo. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation. Eto nga mga kababayan yung malupit dito Pagka kasi Sara Duterte ka, hindi mo makikita yung nagagawa ng presidente at yung sinasabi ng ating presidente. Alam nyo ba minsan, nasabi ni PBBM na yung inflation ang isang bagay na hindi nagpapatulog sa kanya. Alam ko napanood nyo yan mga kababayan. Minsang nasabi yan ng ating presidente na ang isa sa pinagtutuunan niya ng pansin, yung inflation kasi nga hindi siya pinapatulog niyan mga kababayan. Pangalawa, yung mga sinasabi niya mga food security mga kababayan, manood siya ng vlog ng presidente. Panoorin niya doon sa YouTube channel ng presidente kung ano yung plano niya sa bansang Pilipinas. Sila ang walang konkretong plano. Etong departamento ni Sara Duterte, sila yung walang konkretong plano para paunlarin ang Pilipinas. Ang plano lang nila, siraan si PBBM, pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Yun po yung plano nila dahil kung titingnan yung ginagawa ng kanyang mga tagasunod, laging nananawagan na patalsikin, paalisin si PBBM sa kanyang posisyon at ipasok si Sara Duterte. Yan yung agenda nila. Pero yung paunlarin ng Pilipinas mga kababayan, wala yan sa bokabularyo nitong mga to, puro salita lang. Si PBBM mismong sinabi niya lantaran na ang kailangan pagtuunan ng pansin yung inflation kasi hindi talaga siya pinapatulog niyan. Mga kababayan, ano po yung sinasabi niya na food security, di dapat mga kababayan kung pinapahalagahan niya yung sinasabi niyang food security, dapat sana walang nabulok na mga Nutriban dun po sa DepEd nung panahon na siya pa yung sekretarya ng DepEd mga kababayan. Hindi pinamahain ng insekto at hindi inamag yung mga Nutriban na dapat ipinapakain sa mga bata. Diba mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember may plataforma siya. I don't ever remember him discussing. Wala daw siyang natatandaan na may plataforma daw itong si PBBM. Wala daw natatandaan mga kababayan na may plataforma daw si PBBM. Paano ba naman yung matatandaan ng plataforma ng ating presidente? Hindi naman siya nakikipagtulungan kay PBBM. Kung nakikipagtulungan sana siya kay PBBM mga kababayan or kung ginagaya niya si former VP Leni na kahit konti lang yung budget, saglip na magreklamo, gumagawa ng paraan para makapagpatayo ng mga eskwelahan dyan para matulungan ang gobyerno mga kababayan. Kasi nga ang katuwiran ni former VP Leni, siya ay parte pa rin ng gobyerno. Kahit may samaan sila ng loob ni Duterte, gagalaw at gagalaw siya, makikipagtulungan at makikipagtulungan siya kasi nga parte pa rin siya ng gobyerno. Etong si Sara Duterte yung bukod tangi mga kababayan, mas nauna pang magpa-presscon, magreklamo kaysa gumawa ng solusyon at magtrabaho. Yan ang problema. Tapos iboboto nyo na presidente, susuportahan nyo, sasabihin nyo magaling kung sakali magiging presidente. Yan ba yung magiging magaling? Dito pa lang sa media, sunog na. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na. Ito. Maganda to mga kababayan. Siniraan pa ang 7-Eleven. Na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. Ngayon noon daw mga kababayan, pagka daw namimili siya,
1,500 yung dala niya, makakabili siya ng corned beef, tinapay at kung ano-ano pa. Ngayon daw kasi mga kababayan, pag pumunta siya ng 7-Eleven, bumili siya ng, ang mabibili na lamang daw po ng 1,500 niya, tsokolate na lang daw at tinapay. Ang problema kasi mga kababayan, dito kay Sara Duterte, kung talagang tambalustay ka, hindi mo kayang pagkasyahin yon. Pero kung normal na mamamayan ang mamimili, lahat ng binanggit mo dyan kayang bilhin ng normal na mga kababayan Pilipino po natin, may sukli pa. Mga kababayan, pero kung si Sara Duterte tambalustay, na saglip na unahin mong bilhin yung corned beef at saka tinapay at yung mas kailangan mo, pero uunahin mo pa yung tsokolate at saka ice cream, wala talagang mangyayari sa pera mo. Ngayon, ang problema dyan mga kababayan, kung talagang ugali na niyang mag-aksaya ng pera, kulang talaga sa kanya mga kababayan, yung 1,500 na gagamitin niyang pambili dun sa 7-Eleven. Alam niyo yung kawawa dito sa sinabi niya? Yung 7-Eleven kasi siniraan niya pa yung 7-Eleven. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, Kung pwede sa conversation, Yes. Senator Marcos happened, yung sinabi mo itatapon yung... Just a very quick follow-up. Oo. Did the conversation happen between Yan. you and Senator Amy na you mentioned? At ang tinatanong dito mga kababayan, yung about sa conversation, yung sa group chat na itatapon yung katawan ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea pagkatapos niyang hukayin. Eto, pakinggan natin yung sagot niya. Natatapon hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Oh. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa West Philippine Sea, yan tatay ninyo. Diba? Okay, so, pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Oh, grabe no? Ma'am, Grabe mga kababayan no? Kita niyo yung sabi niya dyan? Natanong sa kanya yung one of these days daw mga kababayan, pag hindi daw siya talaga tinigilan, pupuntahan niya yung libingan ni former President Ferdinand Marcos Sr. huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea. At doon niya daw mismo yung sinabi sa group chat na kung saan may mga nakakabasa na ibang tao at wala daw, parang wala daw siyang natatandaan na may naging sagot etong si Senator Amy Marcos. Kung sa iba-ibang anak yan mga kababayan, hindi nila magugustuhan yan. Ano po, baka sinopla na yung si Sara Duterte ipinahiya na yan. At saka alam niyo yung pinakamatindi dito? Nagpatawag siya ng press con, mga kababayan, buti nga pinagtuunan siya ng pansin ng media kahit wala namang kwenta yung kanyang sinasabi. Ano po, nagpatawag siya ng press con, tapos siya pa may ganang magreklamo na dapat matapos na kasi nagugutom na siya. Di ba baratinela nga? Ayun no? Diyan pa lang kitang-kita nyo na yung ugali tapos gagawin yung presidente. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Ano po, alam niyo sa totoo lang, ang Pilipinas babago pa lang bumabangon ngayon. Kung gagawin yung presidente yan, maawa kayo sa Pilipinas. Maawa kayo sa mga kababayang Pilipino natin. Alam niyo, kagagaling lang natin sa matinding kahihiyan nung panahon ng Duterte administration. Huwag nyo namang ipahiya ulit sa susunod na henerasyon ang ating bansa dahil lamang sa pagsuporta sa ganitong klase ng tao, mga kababayan. Ayan no, nagpatawag ng press con, tapos siya pa may ganang magreklamo na dapat tapusin na kasi nagugutom. Ma'am, Kelly Cordero po from Bago Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung irarank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. 1 daw yung rating ni PBBM kung saan tatanungin. Pero ako mga kababayan, kung tatanungin nyo, kung ano yung rating ko sa mga issue ni Sara Duterte about confidential fund, paglustay niya ng pera, 10/10 yan. Kasi bulsa niya lang yung tumaba dyan. Mga kababayan, kaya 10/10 yan kasi pagdating sa paglustay, paggasta, pagkuha ng pera ng taong bayan, talagang siya yung pinaka-perfectong tao. Ano po, kasi nga, hindi niya kayang ipaliwanag kung paano niya nilustay ang pera ng mamamayan. Ano po, puna siya ng puna, reklamo siya ng reklamo about sa pag-usad ng ating gobyerno, pero sila naman nagpapakasasa sa pera ng mamamayan. Alam niyo, sa totoo lang
Habang nanonood ako kanina sa press con, sa interview nitong si Sara Duterte sa iba't ibang mga media, pahayagan, ang malimit comment ng mamamayang Pilipino, hindi sila maka-Marcos. Ano po? Hindi sila maka-Marcos, hindi sila maka-Duterte. Ang comment nilang malimit, kailangang ipaliwanag ni Sara Duterte kung paano ginamit, ginasta ang pera ng taong bayan. Kasi pera ng mamamayan yan. Ngayon mga kababayan, pagka yan kasi ang pinag-uusapan kung paano ginamit ang pera ng mamamayang Pilipino, laging nakaantabay dyan ang taong bayan. Kasi sila yung nagpapakahirap magbayad ng tax. Mga kababayan, nagpapakahirap silang magtrabaho at pagdating ng sahuran, kinakaltasan sila ng mga tax, mga kababayan, tapos makikita nila na yung kinakaltas sa kanila mapupunta lang sa bulsa ng mga politiko katulad po nito. Kasi hindi niya kayang ipaliwanag eh. Kung hindi niya maipaliwanag, ibig sabihin, natatakot siya na baka malaman ng taong bayan na nalustay lang talaga sa wala ang pera ng mamamayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ako, hanggang number 2 lang ako. Walang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. What's follow-up? Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Running? Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po, nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. Oo. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang. Kaya pala wala kang maiintindihan kasi hindi ka nakikinig sa plataforma ng presidente. Ayan mga kababayan, lumabas na sa kanyang bibig. Kaya pala wala siyang maintindihan. Kaya pala lutang siya pagka tinatanong kung ano yung plataforma ng presidente. Kasi nung nakaupo siya that time at ipinapaliwanag ni PBBM na ito yung plataforma ng ating gobyerno. Since tayo naman ay magkakasama at magkakatrabaho, gawin lang natin yung trabaho natin para paunlarin ang mamamayan. Siya lang pala yung bukod tanging hindi nakikinig. Kaya hindi niya alam kung ano yung plataforma ni PBBM. Susmiyo Marimar, pinahirapan mo pa ang taong bayan sa mga paliwanag mo. Yung pala, hindi ka pala nakikinig kay PBBM, wala ka nga maiintindihan. Hindi mo nga mauunawaan kung ano yung plano ng ating presidente para sa Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako. Hindi, ang plano kasi ng ating presidente, tama nga naman. Yung sinasabi ni PBBM na sama-sama tayong babangon muli. Kaso nga lang, nauna siya, mga kababayan. At mas matindi yung ginawa niya. Hindi na kinabang ang mamamayan kung hindi siya. Nag-isa siya, mga kababayan, nagsulo siya na di umano'y kurakute ng pera ng mamamayan. Kasi hindi niya maipaliwanag ang pera ng taong bayan kung saan niya dinala. Ano po ang plano ng ating presidente? Lahat ng mamamayang Pilipino makinabang at hindi mapag-iwanan habang umuusad ang bansang Pilipinas. Kaso nauna siya, mga kababayan. Nauna siya na may daladala na pangungurakot ng pera ng mamamayang Pilipino di umano. Yan yung ginawa niya. Kaya nga kung tutuusin, mga kababayan, pagdating kasi sa usaping public servant, wala si Sara Duterte, wala sa bokabularyo ni Sara Duterte yon. Ang nasa kanya kasi, mga kababayan, kailangan magkaroon ng malaking budget, kailangan maaprubahan yung nire-request niyang bilyong pondo, mga kababayan, budget. Yan yung gusto niya kasi, mga kababayan, budget. Pero pagdating sa pagiging public servant, wala na.
tae na mga kababayan. Ano po, tapos ngayon siya po yung may ganang magreklamo. Kaya naman pala mga kababayan, wala siyang idea sa mga plano ni PBBM kasi hindi naman talaga siya nakikinig. Hindi siya nakikipag-operate. Ibig sabihin, umpisa pa lang mga kababayan, nung nanalo siyang vice-presidente, wala siyang pakialam sa plano ng presidente. Ang kanya, kung ano yung kanya, yun yung susundin niya. Mga kababayan, kaya nga bukod tanging siya lamang ang naiiba sa ginagawang hakbang ng ating gobyerno, mga kababayan, para tugunan at bigyan, punan yung pangangailangan ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, napakasimple na lang mga kababayan Sa issue ng West Philippine Sea, komento lang niya yung hinihingi. Hindi pa niya maibigay. So ibig sabihin, talagang ano na siya, humanap na siya ng sarili po niyang linya, mga kababayan, na tanging siya lamang yung may gusto. At iniwan niya na yung ating gobyerno, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, sabi dito, buti na lang hindi ginawang DND secretary yan. Yun nga yung gusto niya maging secretary ng DND. Kaso nga lang, pag ginawang DND secretary yan, lahat ng issue sa West Philippine Sea, baka siguro hindi malaman ng taong bayan. At ang pinakamasakla pa dyan, mga kababayan, baka magulat na lang tayo na invade na tayo ng China kung ginawang DND secretary itong si Sara Duterte. At baka laging pupurihin yan ng China kasi good work yung ginagawa ni Sara para sa kanilang bansa. Ano po, ipagpatuloy pa natin magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Oh, yeah, di ba? Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. Di ba nagpatawag ka ng presscon tapos mananawagan ka na tapusin na agad yung presscon? Bakit? Hindi mo ba kinakaya yung tanong ng mga media? Kung dyan pa lang nagre-reklamo ka na, paano na pagka nasa mga meeting ka na sa ibang bansa? Paano pa kaya kapag ka umaattend ka na ng mga bilateral summit, mga kababayan? Di baka lalo nang dumugo yung utak niyan. Di ba? Baka lalo nang nawindang yan, mga kababayan. Tapos gusto pa ng mga didisit na walang utak na gawing presidente, itong si Sara Duterte. Kung dito pa nga lang sunog na, mga kababayan, paano pa kaya? Pagka naging presidente na siya ng Pilipinas, tapos a-attend siya ng mga bilateral summit. Di kawawa lang ang Pilipinas doon. Diba, ipagpatuloy pa natin. Wait lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Leni Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang... Sabi na dito, tarantado ka na vloggers. Bakit? Masakit ba? Masakit ba? Medyo pumipitik-pitik ba? Okay lang yan, damhin nyo. Kasi dapat pinagsasabihan nyo itong vice-presidente nyo na dapat medyo lawakan naman yung utak, mga kababayan. Hindi nakapokus lang sa budget, sa pera ng mamamayang Pilipino. Dapat pagsabihan nyo na gumalaw-galaw naman, magtrabaho naman. Huwag puro reklamo. Una nang puna kay PBBM, siya nga wala siyang nagagawa. Buti nga yung ating presidente, mga kababayan. May mga nagagawa, may mga napatunayan na. Siya ba, may napatunayan na ba siya? May naging proyekto ba siya na tatatak sa isip ng mamamayan? Ang tumatatak ngayon sa isipan nating lahat, yung 16 million na ginasta, mga kababayan, ginawang pangrenta. May 30 million pa ata yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. May 125 million confidential funds. At nung mayor siya, pamula 2019 hanggang 2022, yung budget ng kanyang city, 460 million. Pero nagrereklamo kasi wala pa nagigipit yung mga ipinapatayo dyan sa Davao City. At may problema pa rin sa Davao City, mga kababayan. So saan dinadala ang pera ng taong bayan? Kung walang accomplishment, mga kababayan. Diba? Yan yung mga tumatatak ngayon sa isipan ng mamamayan Kaya nga, mga kababayan, itong si Sara Duterte, hilaw na hilaw talaga to sa taong bayan kasi hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinadala ang kaban ng taong bayan, ang pera ng mamamayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Leni kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya
ngayon nakikipagkita, bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Ayan, hindi yan may papaliwanag ni Fiona ata, mga kababayan. Oo. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan. Huwag niyo akong tanungin na. Eto. Mga pinklawan, mga dilawan, makinig kayo ng mabuti ha. Kasi 'di ba nakipagkita si Sara kay former VP Lenny. Tapos iginigiit ng mga DD-shit na ito daw pong si former VP Lenny kumakapit dito kay Sara Duterte. Ano po, kasi nga daw alam ni former VP Lenny na malakas etong si Sara Duterte. Ngayon, mga kakamping, mga dilawan, eto tanong ko, papayag ba kayo na maging kaalyado ninyo etong mga DD-shit? Tanong ko lang naman. Kasi sinasabi ni Sara Duterte dito, nag-iisa na lang siya. Dahil daw nagsama-sama na mga kababayan, eto daw po mga dayuhan. Ano pa yung sabi niya dito? About foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, yan. At sino yung isa? Administration. Administration. Sama-sama niyan sila lahat. Hindi niyo masagot. Ako lang na naiwan dito sa... Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Gana mo ginong mga insecure. Paano kaya niya na-attempt ni Sara Duterte ang ganyan? No? Pagkatapos niya makipagkita kay former VP Lenny, sasabihin niya mag-isa na lang siya. Kasi nga, yun daw po mga dilawan, alam naman natin, pinklawan at saka dilawan, iisa lang yan. Mga kababayan, ano po, kasi naging Liberal Party naman, etong si former VP Lenny. Ngayon mga kababayan, eto tanong ko sa mga kakamping sa mga dilawan. Sangayon ba kayo sa sinasabi ni Sara Duterte? Pagkatapos puntahan, gumawa ng ingay, gamitin si former VP Lenny para makagawa siya ng ingay, mga kababayan, sa kabila ng mga isyong kinakaharap niya sa paggasta ng pera ng mamamayan, sasabihin niya ngayon na nag-iisa na lang siya kasi nga yun daw mga dilawan, sumama na daw sa administrasyon, kasama daw po yung mga adik, mga drug lord. Payag ba kayo mga dilawan? Sumama daw kayo sa mga adik, drug lord, mga smugglers? Sa payag ba kayo nang ginaganon-ganon kayo? Kasi mga Marcos loyalists, di kami sang-ayon dyan. Kasi kung tutuusin mga kababayan, kanino ba nagmula yung mga allege na may mga drug lord na kaibigan? Di ba sa kanila, sino ba yung ina-allege na di umano drug lord nagpapaikot ng bilyon-bilyon na halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa? Di ba yung asawa at kapatid niya? Eto mga kababayan, yung sa atin, yung sinasabi natin, base mismo sa sinabi ni Jimmy Guban sa inilabas niya sa kamera. Di ba sila yon? Sino ba yung presidente na nag-appoint mga kababayan ng alleged drug lord, which is etong si Michael Yang? Di ba yung tatay niya? Kaya nga kung tutusin, lahat ng sinasabi niya, pumapatungkol mga kababayan, dito po sa kanilang dito po sa kanila, mga kababayan. Kasi yung mga sinasabi niya tumatama dun sa kanyang kapatid at asawa at dito po kay dating Pangulong Duterte. Dun sa mga kakamping dyan na sinasabi na hindi nila hahayaan na maging kaalyado etong mga DD-shit, payag ba kayo na ginaganyan kayo ni Sara Duterte kahit dito sa kanyang press con ginagamit kayo? Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag me to hell. Grabe no? Sasaki-san, Kuroyis. Tama na. Tutuloy ko pa yung aking May tama na daw, Eto mga kababayan, no?
Kita nyo, nagmamakaawa na sa media. Tama na. Tama na, tigil na. Ayaw niya, hindi niya lang masabi na, tama na, tigil nyo na yung pagtatanong nyo. Medyo palalim na ng palalim. Eto, nagmamakaawa sa media. Paano pa kaya pagka nasa ibang bansa ka na? Ano kaya magiging kalagayan at status ng Pilipinas kapag ka ikaw ang presidente? Kasi dito pa lang sa media, nagmamakaawa ka na eh. Sa ibang bansa, hindi ka naman pwedeng magmakaawa sa mga matitinding tanong sa'yo ng mga bansa na pupuntahan mo. Lalo na pagka ang usapin, mga malalalim, mga kababayan. Di ba, yan ba yung gagawin yung presidente? Nagmamakaawa sa media na itigil na yung interview, yung press con. Nag-request ng press con, tapos nagmamakaawa na tapusin na yung press con, mga kababayan. Ayan o. Yan ba, susuportahan nyo?